guys! Welcome to Ayan Talk. So, ang topic ko naman ngayon is para sa mga may partners, asawa, or boyfriend, girlfriend na nasa abroad, nagtatrabaho, at sa mga naiwanan dito nung mga nagtrabaho sa abroad. Kasi, meron ako ngayong kakilala na but nasa stage sila ng kanilang married life at yung family nila sa separation. Kasi itong si Guy is actually maliit pa yung anak nila, kinder pa lang yata, 'di ba? Is nagwo-work na siya sa abroad. Kumbaga nag-take risk na siya ng opportunity mag-work abroad kasi nahirapan talaga sila for giving a better life dun sa anak nila kasi yun lang yung nagwo-work, si Guy lang. Alam nyo naman na noon pa kahit papano tumataas ang bilihin, tumataas ang mga gasolina, ang taas na ng mga bills sa Meralco plus water, and then of course yung mga binibili natin for our daily needs and expenses. So, kaya marami nag-a-abroad talaga, di ba? Let's face the reality. So, ako din, I was an OFW before. I work in Riyadh. Marami akong nakilalang tao doon, babae, lalaki, and yes, may mga nangyayari talaga na minsan hindi katanggap-tanggap pero nagiging normal because they have reasons. May mga sinasabi nilang valid reason. But for me kasi, if you're a married person, babae ka man o lalaki, I don't think na parang kailangan mong i-valid yung isang bagay na makakasakit sa pamilya mo, sa anak mo at sa asawa mo, 'di ba? O sa boyfriend o girlfriend mo na iniwanan mo at pinangakuan mo ng better life, kaya ka magsasakripisyong lumayo. As we all know, kapag nag-decide tayo mag-abroad, lagi nyong iisipin na maraming consequences ang pag-abroad. Una, hindi mo alam kung gaano katagal yung adaptation mo sa culture at buhay doon. So, malulungkot ka, mahuhomesick ka, mag-a-adjust ka, makikisama ka, iiyak ka, tatawa ka, masasaktan ka dahil minsan may mga treatment ang ibang lahi na hindi ka sanay, di ba? Hanggang sa makasanayan mo na lang din pag nagtagal ka na. At syempre, yung pinaka-main is yung malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. But, of course, kaya mo pinili yun kasi you have a goal, 'di ba? Ang goal mo is magtrabaho, mag-provide, at mabigyan pa sila ng mas better na life para you can afford something na gusto nila na hindi kaya ng minimum wage lang unang trabaho natin dito, 'di ba? So, naiinis ako kasi yung iba, alam na nilang may asawa, may anak, may girlfriend, and yet parang naging hobby na nila na parang sinasabi pang chat basis lang naman, video call lang naman, and yes, oo, yung mga ganong bagay still cheating po at pangloloko. Naiintindihan ko kasi sinasabi nyo nga nalulungkot kayo, naghahanap lang kayo ng and sometimes yung communication and time nyo with your partners here in the Philippines and then sa ibang bansa is something na parang hindi nag-accurate or minsan nag-aaway pa dahil sa lungkot, sa problema, naapektuhan pa. Yun yung kailangan i-focus natin, how to work those things, 'di ba? Para maging okay pa din kahit magkalayo. Kasi kung alam natin na magiging weak tayo at yung pag-abroad na goal natin at pangako natin sa pamilya natin na iiwan natin is to give or provide a better life, is magle-lead sa pagiging broken family or separation. Pag-isipan natin kung yun ang gusto natin. Kasi that's all phases na may mga involvement ng bata. Pangalawa, yung taong nandyan sa'yo nung wala ka pa or nag-uumpisa ka pa lang is hindi ka naman niloko at iniwan. Tapos ikaw nung nandun ka na, you have all your free time and freedom. Tapos all of a sudden, naligaw ka ng landas, di ba? Na-attract ka sa ibang tao. And you forget na meron kang iniwanan at pinangakuan. And just because nagpapadala ka, you think it's okay? You think yung pain, then yung pagbobroke mo ng kanilang trust and love, or yung pananaw nila sa pagmamahal at pagkakaroon ng relasyon sa isang tao is mababayaran ng halaga na pinapadala mo, lalo na sa mga anak mo. I mean, this is not just for the guy, but for the girls. Kasi sabi ko nga sa inyo, nag-work ako doon. Hindi lang lalaki ang gumagawa. And sometimes, even though those parties, yung mga taong yun, is iniisip na it's okay, kasi chat lang naman, call lang naman. And sometimes, it leads na pwede na kayong magkita, lalo na kung nasa same place lang kayo. So sana, bago nyo yun gawin, isipin nyo muna yung magiging outcome at consequences nun, lalo na sa mga pamilyang iniwan nyo dito. Kung hanggang dulo is mapapanindigan nyo. Okay? Kasi hindi nyo alam yung pain na naidudulot at huwag nyong gawing normal yan. Nandiyan kayo para mag-work, hindi para maglandian. Yun lang naman. Medyo inis lang ako today.